Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Maricar Abrugar, 30 years old, pang-anim sa 7 magkakapatid. Ang hanap buhay po namin noon sa probinsya ng Malita, Davao Occidental. Isa pong magsasaka yung mga magulang ko. Katulad na nga lang po ng palayan, nagmamaisan. Kaya simula nung nag-aaral kami, ang hirap ng buhay, kailangan tulungan yung mga magulang sa pagsasaka, ganun. Sa awa naman ho ng Diyos, nakapagtapos kami kahit high school lang. Pagkatapos nun is kailangan ng magtrabaho para makatulong sa pamilya. Dahil nga ang hirap talaga ng buhay noon, kahit ngayon din naman Ayun, kailangan pumayod pagkatapos ng pasok, kailangan namin tumulong doon maglinis ng mga damo, ganun. Sa ngayon naman ho, 4 years ago, wala na ho yung tatay ko. Bali, yung nanay na lang namin yung naiwan doon sa bahay namin kasi ho, 7 kami, 6 kami yung nag-asawa na. Bali, may kanya-kanya ng buhay. Tapos ngayon nga, tuloy pa rin yung hirap ng buhay, hamon ng buhay. Ngayon yung nanay ko doon, kailangan ng maintenance dahil bukod sa may mga pakiramdam na sa katawan, high blood din siya, kailangan ng maintenance. Tapos bukod pa doon, kailangan namin pagtutulungan magkakapatid yung pag-aaral ng bunso namin. Kolehiyo siya, second year college. Kailangan niya ng pangbayad monthly sa boarding house niya. Mahirap nga doon kasi yung nanay namin wala ng trabaho. Sa nilipatan namin lugar ngayon dun sa panganay na kapatid namin is Niyugan. Hindi naman din sa amin yun. Bali, doon na lang kami, tumira na lang kami doon. Tapos yung nanay ko wala naman siyang trabaho. Yun nga, umaasa lang sa kapatid namin na nasa abroad ngayon. Pag sinabing ang abroad, alam naman ho natin na hindi ganun kasarap yung buhay. Syempre naghirap silang matrabaho, halos walang naipon dahil kakapadala sa pamilya. Yun lang din yung inasahan ng nanay namin, yung padala ng ate ko. Yun nga, panggastos lang. Tapos yung sa pag-aaral ng kapatid ko, nilalaanan din talaga ng budget yun. Lalo ngayon ang hirap ng buhay, kailangan kumayod. Ako naman ngayon nakatira ako dito sa Cavite. Nag-asawa na rin ako, may isang anak. Yun nga, housewife, dahil hindi pa talaga pwede rin magtrabaho, hindi pa maiwanan yung anak ko kasi nag-aaral, maliit pa lang, kinder. Mahirap umasa sa iba na magbabantay, kaya tiis-tiis muna, umaasa sa asawa. Yung asawa ko naman ngayon, yung trabaho niya angkas rider at saka lalamog rider. Yun nga, ang hirap din ng sitwasyon namin dahil depende na lang sa biyahe niya, kung swertihin, kadalasan matumal, ganun. Kaya yung kinikita lang din, napupunta lang sa pang-top up niya, gasolina, lalo gasolina ngayon ang mahal. Kaya laging tipid, ang hirap talaga. Basta may kasabihan nga tayo na laging magtitiwala sa taas, kasi nandyan lang naman siya palagi, kilos-kilos, at saka magpo-provide siya. Nagpapasalamat din ako kay Jaan Agency, yung sa nagpa-challenge nito. Grinab ko na din dahil malay natin mapupusuan or mapili ng mga tao yung kwento ko kahit papano sa
hirap ngayon, kailangan natin ng pang-araw-araw na gastusin para sa pamilya ko, kahit papaano makabawi sa asawa ko, makatulong man lang sana, ganun. At saka this coming Pasko New Year, may panghanda. Thank you sa pa-challenge na to. Sana po mapupusuan ng mga tao. Maraming salamat po. God bless.